On pa nga, Dr. Love, nung pumasok ka. No, parang nung ikaw na yung nag-mine, parang maraming nainggit sa'yo dahil nagmamine ka. Di ba? May binibili ka. Parang ikaw pa nga, Dr. Love, yung target. Di ba? Sa tono nung pananalita, no, Dr. Love, hindi niya man diretsahang sinasabi, parang pero gusto niya sabihin na umalis ka na, Beyonce. Maiwan mo na yung kalita. Bakit ko po ito nasabi? Yun po yung ating bibigyan ng reaction sa video ko na to. And ito po ay reaction ko lamang. Wala po akong pinapanigan. At makikita nyo po lahat yan sa aking content dito sa Kalingap. No, mapa si Kalingap Rap. Kung sino man yung aking tinatapik, kung alam ko pong may mali para sa akin, yun po ang aking sasabihin. Okay? Wala po akong masamang tinapay sa lahat ng nasa Kalingap. Ako po lamang ay reactor. Nagbibigay ng aking reaction base sa aking nauunawaan. Okay? At naiintindihan. Hindi ko po sinasabing tama ako. Ito po ay aking opinion lamang na pwede niyong pagbatayan sa paggawa niyo ng sarili niyong opinion. Pero hindi po ibig sabihin tama po. Okay? Ito lang po ang pananaw. At inuulit ko, hindi po ito paninira. Okay? I consider this as a constructive criticism. No, na pwede po ninyong pag-isipan kung may punto ba yung sinasabi ko and use it. Di ba? To modify, change yung inyong way. Di ba? Yun po ang sa akin. Inulit ko, hindi po ako nang babash or nang iinsulto or nangungutya. No? Hindi po ganoon ang akin. Nagre-reaction po lamang. Ngayon, kung hindi nyo po nagustuhan, nandiyaran po ang ating comment section. Sabihin nyo po yung sa loobin nyo at sasagutin ko kung makikita ko. At babasahin ko po yan sa abot ng aking makakita. Okay, so kung bago pa lang po kayo sa aking channel at kayo po ay may question no, sa aking mga video, please subscribe and hit that notification bell para maging aware kayo sa mga susunod ko pang content. Okay? At wag po kayong mag-atubiling mag-comment. Sasagutin ko po yan kung kailangan. Okay? And malay nyo, may punto pala yung sinasabi nyo. Na-correct nyo pa ako. Nabigyan nyo ako ng bagong idea. Di ba? So, para po magkaunawaan. Okay? So, at ito lang po pala. Ako po yung nagre-request sa mga supporters ng Tekram, Daddy Frankie, and the Kalingap community to please support Pony Aldi Vlogs. Isa rin po siyang charity vlogger na naka-base sa Samar. So, katulad po ni Daddy Frankie, ni Tekram, and Kalingap, nagcha-charity po siya. So, tumutulong po siya sa ating mga kapuspalad na kababayan. Senior citizen, those who need of help, nagkapos sa pera, no? Mga tinutulungan po yan ni Pony Aldi. Kaya ko po siya nilalapit dahil yung kanyang views ay hindi po ganun kalaki katulad nila Daddy Frankie, Tekram, and Kalingap. No? Yun po yung kulang sa kanya. And we all know na pagka maganda po ang views ng isang content creator or ng isang charity vlogger, kaakibat po niyan yung mataas na revenue, which is lacking or wala sa ngayon no, sa channel ni Pony Aldi. Kaya po ako lumalapit sa inyo na isama nyo na naman po sa inyong playlist or sa inyong pagmamarathon yung ilan sa mga video ni Pony Aldi para po makatulong tayo sa kanya na mag-boost yung channel niya, tumaas yung revenue niya na binabalik naman po niya sa kanyang mga tinutulong. Okay? So Pony Aldi po, paki-subscribe and please, panoorin niyo po yung mga. Okay? So dito tayo sa topic na gusto kong i-share. So ito po yung mga sinabi ni Dr. Love. Kaugnay pa rin po ito doon sa nangyaring live selling at mga napansin nila. Napansin ko rin naman na mayroong mga bumabatikos kay Beyonce. Okay, allow me to play part of this video para po mas makita.
Yung mga, tapos doon, nakita mo, binabakbakan si Beyonce, tinitignan nyo lang. Hindi naman namili yung mga yon, hindi man namili dahil nagpunta si Beyonce, kaya nawala ng gana magsalita si Beyonce. Dahil hinahayaan na bakbakan siyang ganun. Okay? Dr. Lab, alam ko naman na alam mo eh. Di ba? Imposibleng ikaw na may sabi matagal ka na, sanay ka na, di ba? So, dapat hindi mo na maramdaman to kung sakaling mangyari kay Beyonce. Oo, iisipin ninyo nanduroon siya sa poder ni Kalinga Prab. Pero alam nyo rin, no, na oras na siya ay magpakita, no, sa Kalinga community, meron at merong magsasalita against sa kanya sa comment section. No? At yan po ay live selling and ilang libo po yung nanonood. Kahit po may moderator yan, mas pipiliin pa nila na wag mag-hide. Oras na hinide nila yung tao na yan, di ba? May magrereklamo at magrereklamo pa rin kay Kalinga Prab, bakit ninyo hinide? Di ba? At yung hinide na yon, hindi nyo alam kung ano po talaga ang purpose nila. Di ba, Dr. Love? Alam natin pare-pareho yan. Okay? Sa lahat ng community dito sa social media, ang bashers, kritiko, o maninira, or galit sa atin, meron at meron yan. So for sure, aware si Beyonce tungkol diyan. No? Wag na po tayong magmaang-mahal. Na Dr. Lab, ito po, hindi po ito sa inaano ko kayo. Ito po is reality. No? Hindi po pwedeng gawin yan. Kung kahit na gustuhin ni Kalinga Prab or nung kung sino man yan, hindi nila gagawin yan. Because they know, no? Gawin nila at sa hindi yan, meron at merong magkikriticize sa kanila. So anong kailangan gawin? Protektahan or pagsabihan prior to that live stream si Beyonce and even Richelle. No? And even Richelle. And I know both of them is well aware about this kind of people na pumapasok sa live stream, lalo galit sa kanila. Diba, Dr. Lab, real talk lang po tayo. No? Na ikakasama po ng loob natin kung may masasabing ganun. Di ba? And sinasabi mo pa rito na parang kung ikaw para sa iyo, no? Dapat mag-isip-isip si Beyonce. Di ba? Parang you're not directly saying it, pero parang ganun yung dati. Parang gusto niyong mag-decision si Beyonce, naiiwan na si Kalinga Prab. Diba? May binitiyawan na ang salita si Beyonce at si Kalinga Prab sa isa-isa. Kung naapektuhan man si Beyonce, I don't think that much yung effect nun. Dahil alam niya na. No? At yung pagiging tahimik ni Beyonce is, according to Kalinga Prab, is natural. No? Natural na. And bakit hindi natin papaniwalaan si Kalinga Prab? Siya ang beneficiary. Siya ang sa kanya, nagbablog sa kanya. Matagal din silang nagkasama. Di ba? And even those live, napanood ko, no? Kita naman kay Beyonce na hindi siya ganun. Kasi nga, mas, kumbaga, vocal magsalita si Richelle. Maybe because alam ni Richelle na tapos na siya sa ganung issue. Yung break up nila ni Roel, parang lipas na. And Beyonce is, kumbaga, nasa peak pa siya ngayon. Ang pinag-uusapan dahil dyan sa pag-split niya sa love team nila na yan. Di ba? Maybe that's why Richelle is more vocal in selling yung item nila. Di ba? Kasi pangit naman kung sila mismo nagsasapawan. Di ba? So, I don't think na pinalapa, hinayaan, no, walang ginawa. Merong ginawa sila Kalingap. Yun ay i-ignore lahat ng nasa comment section. Di ba?
which is better. And for sure, no, sigurado ko 100%. Kung hindi man pinagsabihan ni Kalinga Prab yang dalawa na yan, sila mismo alam na nila na may mangbabash at may mangbabash sa kanila dyan sa live selling na yan. No? And hindi po talaga maaalis na merong maging pasaway sa kahit saang live stream. Yung iba dyan manggugulo lang, magpapapansin lang. Diba? Pero ano yung essence ng sinasabi? Nothing. Diba? Manggulo lang talaga. And hindi naman all throughout the live stream. Merong pumipigil. May mga nagsasabi nga na live selling to. Diba? May mga umaawat naman. Mas more on pa nga Dr. Love nung pumasok ka. No, parang nung ikaw na yung nag-mine, parang maraming nainggit sa'yo. Dahil nagmamine ka. Diba? May binibili ka. Parang ikaw pa nga Dr. Love yung target. Diba? Bless nga yung nakita ko kay Beyonce. Yung sa'yo, like nung sinabi mo, sanay ka na, so walang effect sa'yo. Which is a good, di ba? Kasi alam mo na talagang babakbakan ka. No? Kung nababakbakan man ngayon si Beyonce, maybe because some of the supporters of Kalingap cannot accept yung sitwasyon na ngayon na both side nakikinabang si Beyonce and the family. Di ba? Nakikinabang siya sa inyo dahil may team gwapa. Tapos mayroon pa siya nakukuha kay Kalinga Prab like that. Yung live selling na yan. Di ba? So may commission na nakukuha dyan si Beyonce. Di ba? So kaya nga sabi niyo, hindi ako totally disagree sa sinasabi ni Kuya Brooks. Ang sa akin lang doon is mas pinanigan ko yung sinabi ni Kalinga Prab. Dahil siya yung may-ari ng community. Pero nung sinabi niya, na binasbasan niya si Kuya Brooks, na ipagtanggol sila, ano ba yung ipinaglalaban ni Kuya Brooks? Mamili si Beyonce and the family. Kalingap ba siya? Or Team Guapa? Di ba? So, yun po yun. Okay? So, huwag po nating huwag po nating isipin na napakbakan ng gusto si Beyonce. I don't think so. And even kung napakbakan man siya, ina-expect niya na yan. Di ba? Ina-expect niya na yan. And she is not new sa mga bashing. Okay? So, huwag po sana sumamalob ninyo, Dr. Love, and the rest of supporters ni Dr. Love. Yun pong akin ay opinion ko lang. Hindi po para Manila. Inulit ko, this is a constructive criticism. Hindi po ito paninira ako. Alright? So, depende na po kung paano kayo mag-isip. So, hanggang dito na lamang. Always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan. Fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.